Hi everyone! Welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ito naman po yung pagpapala uli sa atin ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Ako pala ay si Pastor Charlie Dacotanan from Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, ang makasama nyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So bago ang lahat, tayo ay manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa mga oras nito, Lord God, sa aming paikinig muli na yung salita. Ito po ay pagpapala para sa amin, para lalo kaming maging matatag at na iyong mga anak ko Diyos. Thank you, Lord, na yung salita, Panginoon. Ito po ay pagkain ng aming spiritual life. Father, we thank you, we glorify your holy name, and we entrust into your hands, Lord, ang kabuuan ng pag-aral namin na ito, yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon sa araw na ito ay nais ko po na batiin ko po muna kayo ng Merry Christmas. Malapit na po yung Pasko. Okay, so almost 5 days na lamang po. Pasko na. Purihin ang Diyos. So, Merry Christmas everyone. Yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil po magiging 3 na rin po ang aking citizenship. Hallelujah. So, bukas po ay ako po ay magiging senior na. Hallelujah. 60 years old na po ako. Kaya 3 na pong citizenship ko po. Number 1, I am heavenly citizen. And the second, I am a Filipino citizen. And I am a senior citizen. Hallelujah. So, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Yan. So, sa oras na ito, ay nais ko po na ipagpatuloy ang ating pag-aaral na sinimulan noong nakaraan is about ang tunay na diwa o mensahe ng Kapaskuhan. Ikalawang bahagi po tayo sa oras na ito. Okay, so yun po ang aking nais-share uli ngayon. So talagang sabi ko nga, itong panahon ng ito ay talagang abalang-abala ang maraming mga tao sa Kapaskuhan na ito. Okay, yung iba ay talagang namimili para magkaroon sila ng bagong damit, bagong sapatos, okay, at mga pang-Noche Buena. So talagang abalang-abala ang maraming mga tao sa panahong ito. Okay? Dahil hindi kumpleto ang Pasko sa kanila. O sabi ng iba, hindi kumpleto ang Pasko pag wala kang bagong sapatos, bagong damit, o ika nga, bagong lipstick. Okay, so yun po. Pero ngayon po ay nais po nating muli pag-usapan ano ba talaga ang tunay na mensahe o diwa ng Kapaskuhan. So nung nakaraan nagbigay pa ako ng 6. So 12 po ito na nais kong i-share. So bibilisan ko po yung natitirang 6 na tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Okay? So, sa ating maiksing recap ay nais ko pong bilisan po na banggitin po yung 6 na naibigay ko. But before that, nais ko pong basahin muli yung Luke chapter 2 verse 7. Okay? Verse 7 and 12. Okay? And hanggang 14. So, nais ko pong basahin. So sabi po sa Luke chapter 2 verse 7, sabi ron, at isinilang niya ang kanyang panganay. At ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inhiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Okay, sa verse 12, ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin. Nakahiga sa sabsaban, biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. So pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ng Diyos. So ano po ba yung totoong mensahe ng Kapaskuhan? So yun ang dapat natin na maintindihan at yun po yung 6 na nais ko pong i-share sa inyo yung natitirang 6. So 12 po itong major na meaning ng tinatawag na Christmas. Okay? So, sa ating mixing recap, ay nabanggit ko po yung pangunahing 6. So, ano po yun? Ang totoong mensahe ng Kapaskuhan, na true message of Christmas, mga kapatid, first is a message of good news and of great joy for all
the people. So, ang Pasko po ito'y magandang balita, mga kapatid. Okay? Na kung saan si Jesus ay pinanganak. Sabi ko nung nakaraan, bindo, walang nabanggit sa Bible na exactly December 25 pinanganak si Jesus. Pero sabi ko, hindi na natin yung pag-uusapan. Ang mahalaga, ipinanganak si Jesus. So, ang kapanganakan ni Jesus, itong Kapaskuhan na ito, ay ito'y mensahe ng dakilang kagalakan. Great joy for all the people. So, good news po ito, mga kapatid. Sabi ko nakaraan, kung may good news, may bad news. Okay? So, ano yung bad news sa tao? Nabanggit ko po sa inyo na ang tao ay tayo lahat papunta sa impyerno because we are all sinners. We are full short for the glory of God. Romans 3 verse 23 and Romans 3 verse 10, no one righteous, no not one. That's the bad news of man. But the good news, Jesus is born. Yun ang magandang balita. Ang magandang balitang ito ay para sa lahat. Kaya mapansin natin, for all the people. Para sa lahat. Hindi lang sa piling tao ang mabuting balitang ito ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen? So, purihin ang Panginoon. Yan po yung unang nabanggit ko po. And the second is a message of salvation. Ito ay mensahe ng kaligtasan. Okay? So, Matthew 1:20-21. And the third is a message of humility. Ito po ay mensahe ng pagpapakumbaba. So, saan ipinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Bakit? Dahil sa panahong yun, wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So, ibig sabihin yung mga tao noon, abalang-abala. Wala nang lugar. Okay? Ang tanong ko, sa panahong ba ito ng Kapaskuhan ay may lugar pa ba si Jesus sa puso ng bawat isa? O wag naman tayong maging abala sa pamimili. Wala na tayong time mag-pray. Okay? So, kailangan may lugar si Jesus. Kaya nga sabi ko in every season, Jesus is the reason. Amen? So, laging may lugar si Jesus sa buhay natin. So, si Jesus ang ating first priority ng buhay natin. So, sa panahon ito, yung mga tao, abalang-abala, wala nang lugar si Jesus na kung saan manganganak si Maria. Okay? Dahil okupado na lahat. Okay? Kaya ang mensahe ng Diyos nawa ay hindi okupado ang buhay natin. May lugar si Jesus sa puso natin. Tayo ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Kagaya ng ating Panginoon, puno ng pagpapakumbaba. Siya pinanganak sa isang sabsaban. Okay? So, yun po yung pangatlo na nabanggit nung nakaraan. Din pang-apat, a message of God's love. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga pinanganak ang ating Panginoong Hesus, pinadala ng Ama. Dahil mahal Kanya. Mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. Ayaw niya tayo mapunta sa impyerno. John 3:16. Okay? Fifth is a message of giving. Ito ay mensahe ng pagbibigay. Kaya nga ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang sino mang sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa panahong ito ng Kapaskuhan, ang ating puso punong-puno ng pagbibigayan. Okay? Hallelujah. So, tayo ay giver. Amen? So, hindi tayo mahunat. Kasi ang ating Panginoon giver, siya yung ating dapat tularan. Okay? Pero ang pagbibigay pong ito, hindi lamang tuwing Pasko. Araw-araw ang pagbibigayan natin. Kasi araw-araw sa ating Pasko. Hindi lang tuwing December ang Pasko. Okay? Number 6, a message of God's presence. Wow! Bumaba ang presence ni Lord para samahan tayo. Okay? Yun po yung nabanggit po nung nakaraan. And then, pupunta na po tayo sa pang-7. Number 7 is a message of perfect peace. Yan. Ito yung mensahe ng perpektong kapayapaan. Luke chapter 2 verse 14, sabi ron, glory to God in the highest and on earth, peace, goodwill toward men. Okay? So, purihin ng Diyos. Ito yung mensahe ng kapayapaan. Sino ba yung source ng kapayapaan? Walang iba kundi ang Panginoon. Panginoong Hesus, Isaiah 9 verse 6, sabi ron, sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki. Sino yon? At siyang mamamahala sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Sa mundong ito'y magulo ang ating mundo. May mga digmaan, may mga lindol, may mga pagtaas ng mga bilihin. Marami minsan ang natutuliro ang kanilang mga isip.
Okay? Naliligalig, nababagabag. Pero pag tinanggap natin itong regalo sa atin ng Panginoon, okay, ng ating Ama, pamasko sa atin ng Ama, walang iba kundi si Jesus, magkakaroon tayo ng perpektong kapayapaan sa isip, sa puso. Ang ating buhay ay magiging maaliwalas, maganda. Amen? So, yun po ang mensahe ng Kapaskuhan. Mensahe ng perpektong kapayapaan. Amen? So, ang mundong magulong ito ay dumating si Jesus para magkaroon tayo ng perpektong kapayapaan. Amen? Okay, so sabi sa John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Purihin ang Diyos. Amen. Yun po ang paalaala sa atin ng Diyos. Siya ang Diyos ng kapayapaan, binibigay sa atin. Ang kapayapaan ng mundong ito ay pansamantala lang. Maaring marami kang pera ngayon, payapa isip mo, pag nawala na yung kapirahan mo, nabangkrap, wala, gulo na naman ng isip. Pero ang magandang balita, pag si Jesus ay nasa sayo, nasa atin, anumang sitwasyon ng buhay natin, payapa pa rin po tayo. Kaya si Jesus po ang Diyos ng kapayapaan. So ang Kapaskuhan na ito ay mensahe ng perpektong kapayapaan. Pangwalo, a message of restoration. Mensahe na ito na kung saan na-restore muli ang ating relationship. So ang ating relationship sa Panginoon naputol, nagkaroon ng gap. Why? Because of sin. Pero sa pamagitan ni Jesus, ang ating relasyon sa Panginoon ay muling naidugtong sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ng Ephesians 2 verse 12-14, sabi roon, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang Diyos at walang pag-asa. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So na-restore muli ang ating relationship na naputol because of sin. Amen? So si Jesus po ang tulay para tayo makarating sa Ama. Dahil lahat tayo makasalanan. At bilang makasalanan, kahit anong gawin natin, di tayo makarating sa Ama. Dahil ang ating Ama ay banal. Amen? So nandito ang ating Panginoon, banal, nandito ang kasalanan, nandito tayo. So hindi tayo makapenetrate sa throne ni Lord because of sin. Amen? Pero sa pamagitan ni Kristo, pagtanggap natin sa Kanya bilang Lord and Savior, sa Kanyang kamatayan, sa pananampalataya natin sa Kanya, naalis yung kasalanan. Kaya nga sabi ng John chapter 1 verse 29, si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Purihin ang Diyos. Sa pamagitan ni Jesus, na-restore muli ang ating naputol na relasyon sa Ama. Purihin ang Panginoon. Amen. So, number 9. So, hindi ko na po masyado elaborate kasi maiksi lang oras ko. So, number 9, a message of hope. Hallelujah. So, ang Kapaskuhan na ito ay mensahe ng pag-asa. Amen. So sabi nga sa Ephesians 2 verse 12-13, sabi ron, alalahanin ninyo na noong panahong yun, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Amen? Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipagsa kay Kristo, Jesus, kayong dating nasa malayo, ay nailapit sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So sa pamagitan ni Kristo Jesus, mayroon na tayong pag-asa. Jesus is the only hope. Si Jesus lamang po ang tanging natin pag-asa. Wala dito sa lupa. Wala sa mga kayamanan ng mundong itong pag-asa natin na kay Jesus lamang po, mga kapatid. Ang ganda ng pangarap ni Lord at pangako niya sa atin. Jeremiah 29 verse 11 sabi ron, I will bless you with the future filled with hope, a future of success and not of suffering. That's the heart of God. Ayaw niya ng tao ay ika nga mabuhay na walang pag-asa. Gusto niya magkaroon tayo ng kinabukasan puno ng pag-asa. Hallelujah. Future of success, not of suffering. Purihin ang Diyos. Number 10. Ang totoong mensahe ng Kapaskuhan, mga kapatid, hindi yung pagkakaroon ng bagong sapatos, bagong damit, at bagong ika nga ngipin o ano paman, kundi pangsampo is a message of prosperity. Okay? Ito yung mensahe ng kasaganaan, mga kapatid. John 10:10, ang sabi ng Bible, si Satanas kaya lamang pupunta rito sa mundong ito. Okay? That it does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly.
So si Jesus na parito sa libutan ito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Si Satanas na parito para magwasak, sumira, magnakaw. Amen? Pero si Jesus na parito para tayo'y pasaganain. Amen? So, actually, napaganda pa pong pangako ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Ano sabi roon? Ang ating Panginoong Diyos, bagamat siya'y mayaman, ay naging dukha. Nagpakadukha upang ikaw at ako ay magsiyaman. Purihin ng Diyos. Yun ang puso ng Panginoon. Number 11, a message of reservation. Ang tunay na mensahe ng kapaskuhan, ito yung mensahe na kung saan pinaghahanda tayo ng Diyos, ng ating mansyon sa langit. Siya'y pumarito sa mundong ito. Nagpakilala sa atin ang kailangan na sa pamagitan niya sa ating pagtanggap sa Kanya. Tayo ay makarating sa langit dahil siya lang mga daan para tayo makarating sa langit. John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Okay? So sa pamagitan ng pagkilala natin sa Panginoon, okay? So ngayon, umakyat sa langit. Okay? At pinaghahanda tayo, nire-reserve tayo ng Panginoon ating mga mansion. At siya'y nangako na sabi niya, I shall return. Siya'y babalik. Okay, hindi para ipanganak muli, kundi siya'y babalik para tayo kuhanin ng Panginoon. Nasabi ng 1 Corinthians 15, nasabi roon, at twinkling of an eye, sa isang kisap mata, tayo kukunin ng Panginoon. Okay? At kailangan lang manatili tayo kay Lord. Huwag tayong magbabackslide para yung ating mansyon sa langit ay hindi mawawala. Okay? John 14 verse 1 to 3. Ano sabi ng Panginoon? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Wow! Ang sarap naman ng pangako ni Lord. Lastly, tapos na po ako. Number 12. Ano po ba ang totoong mensahe ng Kapaskuhan? Is a message of transformation. Hallelujah! Mensahe po ito ng pagbabago. Alam niyo yung pagbabago po, wala yan sa mga boyfriend, girlfriend, o sino man mga hinahangaan mo. Wala roon. Wala rin sa kayamanan ng pagbabago. Ang totoong pagbabago ay sa Panginoon. Amen? Dati ang buhay ko, walang kwentang buhay ko nung araw. Ako ay talamak sa bisyo, sugal. Naninigarilyo ako, uminom ng alak. Ganyan ang buhay ko, walang saysay. Ang buhay ko nung araw. Pero salamat sa Diyos, nakilala ko ang Panginoon. Year 1987, September 20, through the program of Laging Tagumpay, Bishop Jonathan. At sa pamagitan ng programang yan, tinanggap ko si Jesus. Nagkaroon po ng tinatawag na dramatic change ang buhay ko. Nabago po ang buhay ko. Nung tinanggap ko si Jesus na regalo ng Ama. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, and all things have passed away, and behold, new things are come. Wow! Kaya yun po, nabago po ang buhay ko. Hindi ko po sukat akalain na ako po ay maging pastor ng Panginoon. Amen? So, purihin ng Diyos. Lahat ng papurit, pasalamat, binabalik ko sa Panginoon. Amen? So, sa ating conclusion, Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So, ibig sabihin, pinanganak si Jesus. Ang pangalan niya Jesus, ibig sabihin ay tagapagligtas. Yun po yung pamasko sa atin ng Ama. Naparito siya para tayo iligtas saan? Sa ating mga kasalanan. So ano lang dapat natin gawin? Dapat ang pamaskong ito, tanggapin natin walang bayad. Para maranasan natin ang buhay na walang hanggan. At tayo po ay magkaroon ng bright future. Amen? Taas lang po natin ating kamay, tanggapin natin si Jesus, tayo manalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo ko yung banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga sumabay sa pagtanggap sa iyo at sa mga nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat. Lord, ang mga naguguluhan, bigyan mo sila ng kapayapaan. Nangailangan ng pinansal, mag-miracle ka sa kanilang mga financial needs, O Lord. Maraming salamat po, Diyos, sa pamasko mo sa amin na si Jesus, Panginoon. In Jesus' name. Purihin ng Diyos, itong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat. Merry Christmas. Bye-bye.